Sa isinagawang launching ng 19th Organic Agriculture Month at National Rice Awareness Month 2023, isa ang nais i-promote ng Department of Agriculture Agricultural Training Institute ang pagkonsumo ng brown rice bilang pagtangkilik sa advocacy ng organic agriculture. Ngayong buwan ng Nobyembre ay pinagdiriwang ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute Region 1 ang National Rice Awareness Month 2023 kasabay ang ika-9 na anibersaryo ng Organic Agriculture Month. Sa temang Be Responsible, Abakada ng National Rice Awareness Month, hinihikayat nito ang paghalo ng adlay o mais o saging na saba sa kanin, pagkain ng brown rice, hindi sayangin ang kanin at dapat bilhin ang lokal na bigas ng Pilipinas. Ayon kay Dr. Marvin Quilantes, Agriculture Focal Person ng Department of Agriculture RFO1, organic kailangan na mapalaganap ang kamalayan ng pagkonsumo ng organic rice gaya ng brown rice para sa mas malusog na pamayanan. Anya pa, motibasyon ang kailangan para may palaganap ang kamalayan ng paggamit ng organic agriculture tulad ng brown rice. Motivated people will motivate other people. Meaning, yung practice. Ako mismo po, sa bahay namin, pinapakain ko sa anak ko, mga anak ko. Actually, they are COVID babies. Talagang hinahaluan ko talaga siya ng brown rice. Hindi doon sa kulay, kundi brown rice. So, una, hinahaluan ko muna. Then, ibig sabihin, gawin mo muna. Kung paano natin i-promote, kailangan mismo sa ating sarili, gawin natin. Isa sa motibasyon ani Quilantes ang pagkwento nito sa mga kakilala, kaibigan para tangkilikin ng mga mamayan ang pagbili ng local brown rice. Malaki rin anito ang tulong ng media partners para sa kamalayan ng lahat ng kaugnay sa organic agriculture. Inamin naman ni DEATA Ilocos Region Assistant Director Josephine Aben na hindi madali na i-promote ang organic agriculture, lalo na sa mga nakatatandang magsasaka. Anya, mahirap nang baguhin ang nakasanayan ng mga nakatatandang magsasaka. I think kasi ang problem kasi yan is mindset of the people and mindset of the farmers. But yung mga aging farmers natin is that they stick because ang nasa kanila, yung mindset nila na naituro noon is production. Pero ang hirap pa rin na sabihin na huwag kayong gumamit ng fertilizer, insecticide, inorganic, ang hirap mga ganon. Kaya mas mabutihan niya natutukan ang mga young farmers na ituro sa kanilang organic agriculture dahil sila ang kinabukasan sa larangan ng agrikultura. So the best thing siguro there is to ating mga young farmers is to advocate as early as now kung ano ba ang okay, ano yung rights na pwedeng malaman nila because they are the future farmers. Ibinahagi rin ni Ms. Bida Kakal, Information Officer 3 ng DA Region 1 ng National Data ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice ang nasasayang na kanin sa bansa. Sa national data po kasi ng PhilRice, about 10 grams per person ang wastage po ng bigas. So per day, 2 kutsara ng kanin ang nasasayang ng bawat Pilipino. National data po yan ng PhilRice. Kung susumahin anya ay magkakahalaga ng 7 milyon ang nasasayang sa bansa kada araw, kaya payo ni Kakal sa bawat Pilipino ay huwag magsayang ng kanin. Samantala sa isang eksklusibong panayam ng SM9 News North Luzon kay Aben, napakahalaga ng kalusugan ng tao kaya kailangan palaganap ang kamalayan kaugnay sa organic agriculture. We always look for health. So we have tried yung unhealthy. We know we spend a lot of money, especially if we are unhealthy. So they are advocating itong organic kasi nga climate change Ang dami ng fertilizers, mga soils natin depleted, and then a lot of diseases na pwedeng pumunta sa atin na ngayon, the senior citizen is 60. What, 20 years from now, baka ang senior citizen is already 40 or 30. It's going down because of health reasons. Natutuwa naman si Aben na dumarami na ang bilang ng mga nag-a-apply na biging partner ng ATA para sa training site na handa namang pondohan ng ahensya. Paalala ni DEATA Ilocos Region Assistant Director Josephine Aben sa publiko na maging responsable sa pagkain ng kanin. Huwag kukuha ng marami kung hindi naman kayang ubusin upang hindi ito masayang. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, J. Miguel Mendoza, SM9 News, North Luzon.